going to tell everybody what happened to me. This is a story. My husband. What should I say? So magkwento muna yung karanasan na parang iiyak ko nung isang araw dahil tagal-tagal ko nang tumira dito sa US at alam mo pag nagtrabaho ka sa company kasi diretsuhan yung deposito ng pera mo sa bangko. That is tough. And nung sa part-time ko kasi na trabaho, hindi yan binibigay ng diretsuhan sa so which is okay naman yun. Tapos alam niyo ba na pinahirapan pa ako ng bangko na pinagbigyan sa akin ng cheque. Kasi siguro yung pagka-racist, tingnan mo yung mata ko, parang bukaw. Hindi tinanggap yung cheque ko. Tapos marami pang tinatanong na kung ano-ano. Tapos ang init-init pa naman sa labas So, pabalik-balik ako doon. Tapos hindi man lang pala kinuha yung cheque ko na pinalitan. Alam ko naman sa for safety reason na ganun nga. So ngayon, kinabukasan, sabi ko sa kanila, akin na lang yung cheque ko kasi i-deposit ko na lang doon diretso sa bangko ko mismo. Itong lang hiya na to na Taylor, ang ginawa nas-swipe yan na doon sa machine na markahan na. Sabi ko, bakit minarkahan na hindi man lang tanggapin yung pera na palitan? Diba? Pinaghirapan ko yun So, hindi ko naman kasi sa sobrang pagod ko, hindi ko naman namalayan na mayroon na palang tatak doon sa likod. Tapos, kinabukasan, pag galing ko sa trabaho, dumiretso ako sa bangko ko. Ito na naman yung Taylor, nagsabi naman na hindi daw niya tanggapin dahil gawa nga ng ng may nakatatak na sa likod. Doon na naman, parang na ako, sabi ko, ang bad naman to. Ngayon, pero nung time na yon nagbibigay sila ng ng incash. Nagbibigay sila ng incash pagka nagbibigay sila ng incash pagka yung bangko na isa na hindi yung nag-direct deposit ako dun sa sa isa kong trabaho. So, ginising ko yung asawa ko kasi nga pareho kami nagtatrabaho ng gabi din. Nung galing ako sa bangko ko na isa, tapos pumunta ako dun sa Tapos nung bumalik na naman ako sa isang sabi ko, samahan mo nga ako kasi hindi nila ito papalitan yung cheque ko kasi maraming tinatanong ganito, ganyan. Alam mo ba, nung pumunta ako sa bangko, kasama ko yung asawa ko. Wala man lang katanong-tanong. Wala man lang katanong-tanong na kung basta sinabi lang sa akin na kung daw ang gusto ko, bills daw na makukuha, ganito, ganyan. Parang tarantado na ginagawa ka nga. Ewan ko ba. Ganyan yan dito. May ma-experience ka talaga na kakaiba ka sa kanila. Lalo na pag nakita nila yung mukha mo Kaya masakit sa ulo pagka mainis ka na bakit ganito, no? Bakit magiging separate ka sa kanilang kulay? Bakit magkaiba samantala sa atin sa Pilipinas, welcome na welcome din sila, di ba? Tsaka wala namang
Tsaka tagal ko na itong ginagawa eh. Wala naman akong problema. Yun lang sa mga naka-experience na katulad ko na nandito sa US. Ay siguro talagang ganito talaga yan dito. Tinatawag nilang ganun. Sabi ng asawa ko, yung mo kasi, yung mata mo kasi singkit. Singkit daw yung mata ko. Sabi ko, bakit yung mata mo hindi ba singkit? Parang halos magkakulay na rin tayong dalawa eh. Yun lang po. Nagpapalabas lang ng kunting ng kunting sama ng loob sa sa mga tao dito. Kasi pare-pareho lang naman tayong ginawa ng Panginoon, di ba? Bakit kaya ganun yung ugali? Hindi naman siguro lang dito yun, kahit saan naman, pero masama lang talaga ang ko, ang loob. Yan lang po.